Magandang araw po sa ating lahat. Ang tatalakayin ko po ngayon ay ang status ng Philippines with regard sa issue sa West Philippine Sea. Sa nakikita ko po ngayon ay parang it's not looking good for the Philippines since day after day mas lalong lumalala ang tensions natin with China in the West Philippine Sea or commonly known as the South China Sea. As we all know, kung batas lang po ang pag-uusapan, ay malakas po ang basis natin dito sa mga pinag-aagawang teritoryo. According to the law and in conformity with the international law and the United Nations Convention on the Laws of the Sea or UNCLOS, sakop po ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga teritoryong inuokupa ng China ngayon. Kasama na dito ang mga maritime waters with which the Chinese Navy are conducting their daily sea patrols at ang mga nangyayaring pagtaboy sa ating mga mangingisda at panghaharas sa ating Philippine Coast Guard. Tandaan po natin na exclusive po na sa atin ang area ng karagatan na ito, which means that hindi po kailangan ang pahintulot ng China upang makapangisda ang mga Pilipino or makapagpatrol ang ating Coast Guard sa mga bahaging ng karagatan na ito. Hence, it is China that is trespassing our property and violating our territorial integrity and sovereignty. Sa mga pangyayaring ito, ano po ang effect nito sa future ng sovereignty ng Pilipinas? Before answering this question, ay i-address ko po ang ugat ng mga panghihimasok na ito. Ang mga panghihimasok po ng China sa sakop na karagatan ng Pilipinas ay bahagi po ng kanilang reunification attempt to reconcile all its acclaimed properties by 2049. At kasama na po dito ang Taiwan at mga island territories ng Pilipinas on the West Philippine Sea. Bilang bahagi po ng objective na ito, ay pinapalakas ng China ang kanyang naval capabilities upang makakomply sa reunification goal nito. Dahil dito, magkakagera na po ba? Ang sagot po ay kapag itong hostilities na ito ay magpapatuloy at mag-escalate into a whole new level of hostility, ay yes, posible po itong humantong sa isang warlike situation through the activation of the Mutual Defense Treaty between the Philippines and the United States. Ano po ang sinasaad ng Mutual Defense Treaty na ito? Under Article 4 of the said treaty, it states that an attack on either party will be acted upon in accordance with their constitutional processes, and that any armed attack on either party will be brought to the attention of the United Nations for immediate action. So once the United Nations has issued such orders, all hostile actions between the signatories of this treaty and opposing parties will be terminated. So malinaw po sa treaty na ito na obliged na tumulong ang Amerika in case of an attack ng China sa Pilipinas, which means sending its naval forces in the disputed area, which translate into big time trouble. Sinasabi ko po ito dahil ang Amerika ay meron ding interest sa area ng karagatan na ito. Bakit po? Dahil kapag ang area ng karagatan na ito ay masasakop ng China, and we are talking about the taking over of Taiwan, this may result in the unimpeded control of the whole Pacific Ocean. Which if titignan po natin sa mapa, ay malapit lang sa west coast ng Amerika. Kapag mangyari ito ay within range po ng mga ballistic at cruise missile systems ng China ang mga Pacific territories ng United States, including the mainland United States. In addition, this conflict may also result into a bandwagon sort of scenario wherein ang ibang mga kaalyado ng Amerika like Australia and the United Kingdom will also join and send its naval forces in the disputed areas to render assistance. Kaya sobrang critical po ng situation na ito.
sa West Philippine Sea. We hope na hindi po ito mangyayari. For now, although heightened na ang tension sa area na ito, ay mahalaga pa rin ang diplomasya at pag-aayos ng problema sa mapayapang paraan. Just a quick visit lang po sa nakaraan. Wala pong magandang naidudulot ang gyera kung sino man ang involved dito. Lahat po ng sumasali dito ay nalalagasan ng tremendous number ng buhay ng tao. Taking for example na lang po, the Second World War. Ika nga ni Neville Chamberlain, in war, whichever side may call itself as a victor, there are no winners, but only losers. Sana po ay may natutunan po tayo today. Salamat po.